our Father everlasting, thy all creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, proceeding Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender, suffered and crucified, for we disease descended into darkness and rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection and Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son,
Praise the Lord, my hope is found. He is my light, my strength, my soul. His cornerstone, His solid ground. Fear to the fiercest drought and storm. What has of love, what hands of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. Christ alone, Son of flesh, flawless, loving death, and strength of God, and righteousness, scarred by the ones He came to save, till on the cross and Jesus died, the Lord of satisfied, for every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. Turning the ground, His body lay, died of the world by darkness slain. Then bursting forth, glorious day, over the grave He rose again. Then cast His hands in victory, His precious grace, His triple name. For I am His, and He is mine, all with the precious blood of Christ. And in life, no fear in death, this is the power of Christ in me. From last to Christ, no final breath, Jesus commands my destiny. The power of God is capable, and never hope is down till He returns for lost people. Here in the power of Christ I stand. The power of God is capable, and never hope is down till He returns for lost people. Here in the power of Christ I stand, till He returns for lost people. Here in the power of Christ I stand. Amen. Tayo natin tumayo. Mark chapter 3. In a few minutes, I will share with you and to you the reason why ang ating mundo ay napakaraming suliranin at kung bakit sumasakit ang ulo ng mga pinuno natin sa pamamahala. Mark chapter 3, basahin po natin verse 4 and 5. Mark chapter 3, verses 4 and 5. Amen? Begin. At sinabi niya sa kanila, pagkabilan mo ba ang buwan magaling sa araw ng Sabat? Mga
Verse 5. At ang mga lumingap sa kanila sa palibot-libot na may galit. Sapagkat ikaluto na ang pagkasan ng kanyang puso, ay sinabi niya sa lalaki, iunan mo ang iyong kamay at iyong pinagkanak, at iyong ang kanyang kamay. Pagpala ng Panginoon kanyang salita, magsipo tayo lahat. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo na ating Diyos at tagapagligtas ay sumaatin. I'd like to speak on the subject, the hardness of their hearts. Kung babasahin po ulit yung verse 4, kanya po ulit sinabi, tinanong niya ang mga tao, tama bang gumawa ka ng mabuti sa Sabbath? O tama bang gumawa ka ng masama? The way he asked yung mga religious leaders nung araw na kung ba't naman reliyoso siyang kalaban pa ni Kristo, lahat ng sagot nila, babalik sa kanila ng dublado. At kung mabasa sa verse 3, ito po sinabi, verse, again, 5, balikan natin ng verse 5. Okay, sige. Verse 5. Na siya lumingap sa kanila sa palibot-libot, ano sabi? May galit. Sapagkat ikinalungkot niya ang katigasan ng kanilang puso. So, the hardness of their heart caused Jesus to get mad. Nagagalit ang Diyos sa katigasan ng kanilang mga puso, sa katigasan ng kanilang mga ulo, sa katigasan ng kanilang mukha. Kaharap na si Kristo, hindi pa rin sila sumasampalataya. So, ang katigasan ng puso ng tao, ang dahilan kung bakit ang Diyos ang nagagalit. Bakit to? Dahil sa matigas ng puso, lumalayo sila sa Diyos. Dahil sa katigasan ng puso, sila ay sumusuway sa utos ng Diyos. Walang yan ang kapwa. They take advantage of our people, of other people, and ang interest ng sarili, ang pinag-iiral because of the hardness of their hearts. And may God help us ngayong umaga na huwag hayaan ng Diyos na maging matigas sa ating mga puso. Amen? Kahit mga Kristiyano, nagdudulot din ng galit sa Panginoon, nagdudulot din ng lungkot sa kanyang puso, na makita ang kanyang mga anak ay tumitigas ang puso. May God sees in us yung pusong malambot, pusong masunurin. Amen? Pusong madaling makinig. Pusong nagpapasakop. Hindi nakabukas pa lang ang bibig ng magulang, nakaangil na. May mga ganun tao. Nakabukas pa lang ang bibig ng magulang, nakaangil na, nakakontra na kagad. Lalo pag sinasabi na ng Diyos, huwag natin hayang malungkot ang puso ng Panginoon. Huwag natin hayaan na siya ay magalit by having hardness of our hearts. And this time, sa ating binasa, araw ng Sabbath, rest day. Sa kanilang batas, bawal ang magsindi ng apoy, bawal gumalaw, lahat ng tao dapat nakatahimik. But this time, maggagawa ng milagro si Kristo. Hindi pinagbabawal ng batas ang gumawa ng mabuti. Amen? Pinapahinga lang sila para sa 6 na araw na pagtatrabaho. Pero mga tao ito, pinilit na butasan ng Panginoon. Dumating si Kristo, kilala niya ang kanyang pangalan, but He was gathering enemies. Dahil sa kanyang ginagawang milagro, pagbabago sa paligid, ang mga tao nakukuha niyang intensyon, napapaniwala niya sa kanyang kalooban, nagbabago buhay, at yung mga religious leaders, nagagalit sa ginagawa ni Kristo. And finally, harap na nila si Jesus Christ. Maganda sana, sinabi nila, maganda ating pagsamba ngayon, magandang ating pagtitipon, kasama natin ang tagapagligtas. It's going to be a very good service. Amen? Pero hindi po. Ang kanilang isipan ay abangan si Kristo. Abangan ang kanyang gagawin. Hanapan ng mali. Gusto nilang ipin down si Kristo kasagdalang patayin ang Panginoon. Yan po masakit sa mga tao ngayon. Sat na magpakumbaba, sat na humingi ng tao sa Diyos, nilalabanan pa nila ang Diyos. Instead na sila excited, instead na sila ay interesado sa sasabihin ng Panginoon, ang hinahanap nila, hanapan siya ng butas para maipakulong siya. At natigil ang kanyang pagpapakahari sapagkat siya ay naparito bilang hari.
At itinalaga siya ng mga tao bilang the King of the Jews. Pero hindi po yun ang panahon, mga kapatid. Siya naparito hindi bilang maghari during that time. Hindi siya naparito noon para kunin ang tao at paalisin ang mga namumuno. Hindi ho. Naparito siya noon para iligtas at hanapin ang nangawala. Para tupusin ng tao sa kanilang mga kasalanan. Hindi para pagharian sila. Pero iba dating sa kanila ng Panginoon. At si Kristo gumagawa ng milagro to let them know that there is God in heaven na nagmamahal sa atin lahat. Maintindihan niyo mga kapatid, na mayroong Baptist Church sa ating barangay para malaman ninyo at nila lahat na mayroong Kristong nagkatawan-taong Diyos na nagmamahal sa kanilang kaluluwa. And let them know. Kailangan lahat tayo nagkukwento. Ikinukwento si Kristo sa iba. Let your families, let your friends, even your foes know na si Kristo tagapagligtas. Hindi religion. Walang magagawa ang religion, mga kapatid. Ang reliyon ay kumakabigla ng pera ng tao para ang yumayaman ang kanilang mga leader. Walang religion na pag-asa ng mundo. Walang religion ang pag-asa ng kaluluwa. Walang religion ang namatay sa krus. Ang namatay sa krus ay si Kristo. Siya ang pinangangaral ng Biblia. Siya ang pinangangaral ng ating iglesia for the past 36 years. Siya ang tagapagligtas. Si Kristo hindi ang religion. You can be a Baptist and yet go to hell. Kailangan mo si Kristo. Kailangan ng tao magsisi ng kasalanan sa paratera siya sa kanyang puso bilang tagapagligtas. And these people, alam nila si Kristo ang tagapagligtas. Alam nilang gumagawa sa milagro. And yet, they were waiting for a chance na ipindaw ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, sa isang tao, tuyo ang kamay, tumayo ka. Bago niya iunat ang kanyang kamay at hawakan at pagalingin, kinausap niya ang mga eskriba. Masama bang gumawa na mabuti? Masama bang magpagaling sa araw ng Sabat? At ano sabi ng Bible? Tinit mo sa verse 4. Tinanong nila, tinanong siya, at yun ang gumawa na magaling? O gumawa na masama? O magligtas ang buhay? O pumatay? Anong ginawa nila? Sabi sumagot, sabi ng mga tiran, sabi ng anumang dapat na sabihin. Anong ginawa nila? Hindi sila kumibo. Alam mo bakit? Wala silang masabing tama. Pagkakaartan nyo katiran, ang dapat mong gawin, huwag ka nang iimik. Pero sila naghahanap na ibubutas kay Kristo. Naghahanap sila ng ipaparatang. And so, he was so angry. And he was grieved. So, sinupalpal ng Panginoon ang mga religious leaders. Ang mga tao naghahanap ng butas. Ang mga naghahanap ng ipapataw sa kanya para siya maipakulong. And then sabi niya sa verse 5 and 6, yunat mo yung kamay. At yung tao na matagal na panahon tuyo ang kamay. Ang sabi ng Bible, inunat ang kamay at gumaling ang kanya kamay. Amen? Yung hindi magawang solusyon ng mga tao, yung hindi magawang solusyon ng mga leaders sa relihiyon, ay nagawang solusyon na ni Kristo. Gumaling ang kanyang kamay. Mga kapatid, si Kristo po ang magpapatino ng tao. Siya lang ang magpapagaling ng kaisipan. Siya ang magbibigay ng pagbabago mula puso palabas para ang tao ay magkaroon ng pagbabago. At hindi nagkasala sa Kristo, mga kapatid. Sapagkat hindi pinagbabawal ang kautusan ang gumawa ng mabuti. Pero ang kanilang mga puso ay patuloy na matigas. Kaya ikinalungkot niya ang katigasan ng kanilang puso. Do you have a hard heart? Anong puso meron tayo ngayong umaga para sa Diyos? Huwag niyo hayaan yan. Dahil ang Diyos ay magdudurutan niyo ng kalungkutan. Huwag niyong pagmatagasin ng inyong puso. If God is telling you to do something, if God is telling you to do a thing, pag ito'y kalooban ng Diyos, gawin ninyo. Huwag niyong pagmatagasin ng inyong mga puso. Huwag niyong labanan ng Diyos. Hindi rin sa malulungkot, mapapariwara pa ang ating buhay. Let me give you 3 things for a close. Characteristic of a hard heart. Ano mga katangian? Nakakita na kayo ng babaeng labandera. Di ba lagi nasa tubig, sa tubig? Pag nakaawa kayo ng kamay ng babaeng labandera, yung talagang kumukuskus, hindi na nangangailangan ng washing machine. Ang kamay ng labandera, ang kapal. I've known of a person na talaga kinabuhay niya sa kanyang pamilya ang paglalaba. I mean, kuskus talaga, walang tigil, sako-sako. Ang kanyang kamay ay ang kapal sa kalyo. Isipin mo, malambot siya dahil parang nasa tubig, no? Ang kapal na ng kamay niya. Bakit kumapal ng ganon? Walang tigil sa kalalaba. Bakit ang mga adik, nakulong na, nakalabas, adik pa na adik, alam bakit? Sanay na sila, biyasa na sila. Bakit ang mga magnanakaw,
nahuli na persona, nakalaya, nagnanakaw pa rin. Ba't ang mga kriminal? Ganyan pa rin, bakit? Sapagkat sila biyasana. At ano pa ang katangian nila? Tingnan po sa verse 2. Tingnan po sabi, Mark chapter 3 verse 2. At siya, inabangan nila kung pagagalingin siya sa araw ng Sabat. Inaabangan kung paano siya sasakdal. Kaharap nila si Kristo. Hindi sila nag-aabang ng mga bagay ng gagawin ni Kristo para sila mapaigi. Nag-aabang sila ng maipagsasakdal sa Kanya. You know why? They were blinded. Bulag ang kalakaisipan. Ayan ang kaligtasan. Nangangaral ng mga Kristiyano. Inaangay mo na sa Panginoon. At ayaw pa rin magpunta sa Panginoong Diyos. Ayaw pa rin magsisi. Nasa harapan nila ang tagapagligtas. And yet they could not see Him. You know why? They were blinded. Nabubulagan sila na kalang sarili pag-iisip. Ayaw nila sa taong magpapatino ng kalang buhay. Ayaw nila ng taong dinadala sa tinuan. Gusto nila puro gimikan, puro rakwatsa, kalokohan. They were blinded. Lahat ng nangyayaring milagro ng panong yon, nagdudulot ng pagkakataon para ang tao magbalik loob sa Diyos. Ang ibig na ng parataya, may lumaban pa rin. Bakit sila lumalaban? Because of hard heart. May mga taong umaatin sa church, nag-observe, pagkatapos uwi, walang pagbabago. Nakikinig ng salita ng Diyos, pero hindi nagbabago. You know why? Hard heart. Hindi naman sila blinded. Pangalawa, they were bitter. Sabi sila magpatirapa at sambahin si Kristo at sabihin, Panginoon, kayo po guro, kayo magturo sa amin ng salita. Sabi na sila ang makinig at magpakababa. Ano sabi ng Bible? Upang maisakdal siya. Naghahanap sila na ibubutas kay Kristo. You know why? Hard heart. Matigas ang puso. Kinakausap tayo ng Diyos. Sasabihin tayo sa bagay para sa Panginoon. And yet you won't obey. And you kept on disobeying Him. You know why? Because of hard heart. Tapos aasa tayo ng pagpapala ng Diyos. May mga taong ganyan, sobrang abusado. Pagkatapos ka sipa-sipain, pagkatapos ka napastangan ng basusin, aasa sila, natutulungan mo sila, at aayunan at kakalangin. Mga kapatid, walang ganun. Hard heart. At si Kristo ay nagagalit, nalulungkot pag ang tao ay may pusong matigas. And He wants to change that hard heart into a soft heart. Gusto ng Panginoon baguhin ng tao. Sabi ng isang pastor, hindi ko gusto natin yung mensahe mo. Hindi na ako babalik dito. Sabi ng pastor, kaya nga sinabi ko, bakit dito ka? Alam ko, hindi ka na babalik eh. Characteristic of a hard heart. Pangalawa, the cause of hard heart. Bakit tumitigas ang puso ng mga tao? Probably, one, because of regarded sin. Dahil sa kasalanan, na paborito nilang ginagawa, ayaw na nang isuko sa Diyos. Then nasasarapan silang sumusuway sa Diyos. Meron silang mga paboritong ginagawa sa kanilang buhay. Gusto nyo natin matigasan yung puso? Keep on committing sin. Keep on disobeying Him. Gusto nyo tumigasan yung puso? Patuloy ko yung sumuway at magkasala at baliwalay na sinasabi ng Diyos. Hanggat patuloy tayong gumagawa ng sadyang pagsuway sa Diyos. Lalo na rin patitigas sa ating mga puso, regarded sin. Ano yung mga sinasabi ng Diyos sa iyo na tigilan na natin? Sinasabi sa akin, sinasabi sa atin lahat. Ano yung bagay nila? Sabi ng Diyos, tigilan mo niyan. Hindi ka mapapaigi. And you kept on doing it. Heart. Ang tigas ng puso. Sobrang pinatigas. Tini po sa 1 Timothy 4:2. 1 Timothy 4:2. Di ba sinabi ng Bible? Basa. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabao ng mga tao, nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, hinirohan ang kanilang mga sariling budi, na waring bakal na nagbabaga. Dahil sa pagpapaimbabao, kasinungalingan, puro kasamaan ang ginagawa, hindi sila nakakonsensya, parang inasetili na kanilang puso, hindi nagbabago. Parang naka-seal na ang kanilang puso. Not only because of regarded sin, kasalanan patuloy na ginagawa na ayaw natin baguhin, ayaw natin suko sa Diyos. Pangalawa, because of rejection of the Savior. Habang ang tao ay tumatanggi sa Diyos, binabali mo lang si Kristo, ayaw niya sa Panginoon. Lahat ng bagay inayunan, pero tinanggihan ang tungkol sa Diyos. You are making your heart hard. Sa tuwing babaliwalay ng tao si Kristo, tumitigas ang puso ng tao. Automatic yan. Si Kristo ang magpapalambot, ang diablo ay nagpapatigas.
ng kalamang puso. The characteristic, the cause, and this is a cure. The cure for a hard heart. Sabi niya sa pastor, ayoko na po ng pusong matigas. Gusto ko na isuko ang buhay ko sa Panginoon. There's hope. May pag-asa pa. Ang Diyos ay nakapagpapalabot na ating puso. 2 Corinthians 5:17. Sabi ng Bible, sino mga na kay Kristo, bago nila lang. Amen? Yung dating matigas, ang kalooban, ngayon ay magbago, nababago ng Panginoon. Yung dating walang iniisip kundi sarili, ngayon ay iniisip ang kapakanan ng pamilya, kapakanan ng mga tao. Dati puro pakabig, ngayon natututo siya maging mapagbiyaya. Sino man na kay Kristo, bago nila lang. Si Kristo ang cure for a hard heart. Kwento ko sa inyo minsan, you still remember, isang siga-siga doon sa Mandaluyong, punta sa church, nakita na ibang mga kilala, takas sila kung ba't namatay itong siga-siga na ito. Tapos nangaral yung pastor, inalok sa kanila, si Kristo tanggipin niyo sa inyong puso. Siya ang unang-unang lumapit, umiyak siya. Yung bato-batong yun na tao ay umiyak. Nalapitan niya sa pastor. At sabi ng pastor sa kanya, nakita po namin kayo lumapit, nais po niyo tanggapin ng Panginoon. Na po, dahil lang ba't kayo lumapit sa harapan? Sabi ko, hindi ko naintindihan sabi ng pastor na yan. Bakit ko lumapit sa harapan? Ang gusto kong mangyari, yung nagpatino doon sa anak kong yun. Yung anak kong yun na siraulo nung araw, yung nagpatino doon sa anak kong yun, gusto kong mangyari din sa akin. Naging kasyan yung taong yan. At naging maayos ang patotoo. Pangalawang kwento. During 1990s, nagsisimula kami dito sa baba. Wala pa lahat ng yan. Wala pa kayo halos lahat. Habang naglilinis ako yung gumagawa sa papel ni Kuya Ray. Tagalinis. Tagaayos. Wala akong makain. Hirap na hirap kami rito. Napakapayat ko pa nung araw. Dumating isang tao. Dito ba yung baptist? Opo, ito po. Wala kasi karatol eh. Yung karatol lang ay kaparason lang, sira pa ng bagyo eh. Tuloy po kayo, ano po sa inyo nyo? Basta may hinahanap na akong tao eh. Hinahanap ko yung nagpatino sa manugang ko. Sino po ba manugang nyo? Binagit yung pangalan. Bakit to? Tatanga ko sa manugang kong yan eh. Barumbado, babaero, binububog lagi anak ko. Tapos sila, singgero, lahat ng kalokohan na sa kanya. Pero isang araw nung natin sa baptist, nagbago eh. Kaya ako narito nung pahanapin ko, sino nagpatino din sa manugang mo ngayon, sabi niya. Sabi ko, nagpatino po sa akin, sa kanya, at sa mga tao, ay si Kristo. Sino ka ba? Sabi sa ako po ang pastor niya. Tuwan-tuwa siya. Ano mo, dahil sa iyo, pastor, nagbago ang manugang ko. Hindi ho, dahil kay Kristo. Because He is the cure. Siya magbabago ng puso ng tao. Do you have a hard heart? Jesus can make that hard soft. Huwag niyo labanan ng Panginoon. Sundin niyo lang siya. Magpasakop kayo. I-submit yung sarili sa Diyos. And God will give you a brand new heart. And you will be a person sa kanyang kalooban. And don't make Him mad by making your hard heart. Tayo natin tumayo. Tayo manalangin.